views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan sa bagong episode ng Usapang RCEF. Ayan. Bago po tayong mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing director. Director 4, Sir Junicio G. Alvendia. Director 3, Sir Joel V. Dator. ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Elijah Z. Davalos, and the BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division, Sir Andres M. Tuates Jr., and to LSD Chief and Interim Director for Research and Development, Sir Nelson C. Santiago. Binabati rin po namin ang aming mga section heads sa STIPS at sa STIDS na sila Sir Jet Molek Subaba, si Ma'am Bes G.S. Magararo. Ayan. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyado naririto at nakikinig, sa mga naka-field work po, at sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel. Naway lagi po kayo manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa huling episode po ay tinalakay natin ang benefits and planting settings of rice transplanter. Kasama po natin dito si Engineer Robert C. Pajarillo, ang Science Research Analyst mula po sa Technical Property Inspection or TPI unit ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Kaya kung na-miss ninyo ang previous episode ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, tama ka dyan, Ate Pia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. Implementasyon ng RCEF Mechanization sa Pampanga, pinagtibay. Noong April 20, dumalo sa isang pagpupulong ang mga kinatawan ng PhilMec at PLGU Pampanga sa pamumuno ni Vice Governor Lilia Pineda para pag-usapan ang implementasyon ng RCEF Mechanization Program, partikular ang RPS na ginanap sa San Fernando noong April 20. Nagpahayag ng commitment ang parehong panig para pag-igtingin ang kanilang koordinasyon para sa maayos epektibong pagpapatupad ng proyekto sa lalawigan. Multi-stage rice mill sa Occidental Mindoro sumailalim sa testing. Isinagawa kamakailan ang technical verification at full load testing ng dalawang multi-stage rice mills sa Occidental Mindoro noong April 2024. Ang unang unit ay matatagpuan sa Watchers Multipurpose Cooperative sa San Jose, habang ang ikalawa ay nasa pangasiwa ng Municipal Local Government Unit ng Rizal. RFAC Region 6 nakibahagi sa ikalawang Executive Committee meeting. Dumalo at aktibong nakibahagi ang mga miyembro ng Regional Agriculture and Fishery Council Region 6 sa ikalawang Executive Committee meeting noong April 28. Tinalakay dito ang mga issues at katanungan mula sa participatory monitoring,
and tracking activities at ang implementasyon ng RCEP Mechanization Program kung saan nagbigay ng paglilinaw ang mga kinatawan para mapabuti ang pagpapatupad nito sa rehiyon. PhilMech at DSWD nagpulong para sa suporta sa 4Ps beneficiaries. Noong April 28, nagpulong ang PhilMech at DSWD para talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa 4Ps beneficiaries. Prinesenta ng PhilMech ang RCEP Mechanization Program bilang suporta sa livelihood initiatives ng DSWD at kapwa nagpahayag ang dalawang ahensya ng suporta sa agricultural mechanization upang mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo. EDD, nagsagawa ng training sa post-harvest technologies sa Lucban, Quezon. Nagsagawa ang EDD katuwang ang FMFOD ng pagsasanay sa MLGU Lucban, Quezon noong April 28 to 29 para sa operasyon at pamamahala ng post-harvest technologies ng Rice Processing Enterprise. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng MLGU Lucban at samahang magpapalay sa mga proseso, standards at sistema ng operasyon kasama ang pagbabahagi ng best practices mula sa MLGU Santa Cruz para sa mas epektibong pamamahala. Rice Cluster sa Region 6, dumalo sa orientation sa DA at RCEP program. Isinagawa ang orientation para sa mga farm cluster noong April 29 sa pangunguna ni Visayas A Cluster Head Catherine Casiano na dinaluhan ng mga rice cluster mula Region 6. Tinalakay dito ang mga programa at implementing guidelines ng Department of Agriculture at iba pang ahensya kabilang ang RCEP Mechanization Program, mga benepisyo nito at mga kinakailangang dokumento para sa pag-avail ng programa. MLGU Santa Cruz, sumailalim sa Enterprise Needs Assessment Activity. Nagsagawa ang EDD ng Enterprise Needs Assessment Activity sa MLGU Santa Cruz, Laguna noong April 30. Layunin itong suriin ang operasyon ng Rice Processing Enterprise at ang mga plano para sa susunod na anihan, kabilang ang pagbili ng palay, pagproseso at marketing ng bigas, pati na ang pagtukoy ng kinakailangang intervention at suporta para sa mas maayos at tuloy-tuloy na operasyon. FMURB Orientation Workshop ginanap sa San Pablo, Laguna. EDD, matagumpay na nagsagawa ng orientation workshop sa paggamit ng Farm Machinery Utilization Record Book sa San Pablo, Laguna noong April 30. Dinaluhan ito ng 6 na FCAs na benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program at mga agricultural extension workers. Layunin nitong palakasin ang kaalaman sa tamang paggamit ng record book para sa mas maayos na pamamahala, monitoring at pagtatala ng operasyon ng mga makinaryang pansaka. Field validation activities isinagawa sa iba't ibang lalawigan. Nagsagawa ng field validation activities mula April 27 to 30 sa Pampanga, Bohol, Negros Occidental, Davao Oriental, Davao de Oro at Zamboanga del Sur upang matiyak ang pagiging kwalipikado ng mga FCAs at LGUs bilang benepisyaryo ng mga programang pang-agrikultura. Sinusuri dito ang kanilang kakayahan, proposed site ng pasilidad at revalidation ng mga dokumento tulad ng COD, DOD at MOA. Layunin nitong matiyak ang maayos na implementasyon ng programa at mas mapalakas ang suporta sa mga samahang magsasaka. Pagsasanay sa operation at maintenance ng makinarya, ginanap sa Bohol. Isinagawa ang specialized basic training sa operation at maintenance ng makinarya para sa 4 na FCAs upang mapalakas ang kaalaman ng mga operators sa paggamit ng 4-wheel drive tractor at combined harvester sa Talibon, Bohol noong April 29. Layunin ng aktibidad na maiwasan ang maagang pagkasira
ng makinarya at mabawasan ang gastusin sa maintenance tungo sa mas epesyenteng operasyon sa pagsasaka. Pagsasanay sa food safety para sa rice millers, idinaos sa Pagadian. Nagsilbing resource person ang kinatawan ng Filmex sa Food Safety Compliance Officers Training para sa mga rice millers sa Zamboanga Peninsula na ginanap sa Pagadian City noong April 28. Layunin nitong palakasin ang kaalaman sa food safety standards at best practices sa rice milling at tiyakin ang produksyon ng ligtas at dekalidad na bigas para sa mas maayos na rice value chain sa rehiyon. Filmec, nakiisa sa Stakeholders Consultation Meeting sa Laguna. Dumalo ang Filmec sa Stakeholders Consultation Meeting kung saan ipresenta ang RCEF Mechanization Program updates at tinalakay ang mga dokumento at technical requirements para sa rice processing at drying systems. Ginanap ito sa Santa Cruz, Laguna noong April 30 na may layuning mapalakas ang koordinasyon sa mga lokal na stakeholders at patiyak ang mas maayos na implementasyon ng programa. SMC meeting para sa Second Crop 2026 ginanap sa Southern Leyte. Dumalo ang Filmec at iba pang ahensya sa System Management Committee meeting para sa Second Crop Calendar Year 2026 ng Irrigators Association sa Poblasyon Hinunangan, Southern Leyte noong April 30. Tinalakay sa pulong ang mga programa at plano ng Filmec na dinulahan naman ng mga opisyal ng NIA, DARFO 8, NFA, Filmec at MLGU Hinunangan para palakasin ang koordinasyon sa implementasyon ng irigasyon at mga kaugnay na programa sa agrikultura. Site monitoring ng RPS-1 sa North Cotabato at Maguindanao del Sur isinagawa. Isinagawa noong April 29 ang site monitoring ng RPS-1 sa Libuo Imlang, North Cotabato at Dato Paglas, Maguindanao del Sur upang i-assess ang energization progress at kahandaan ng mga pasilidad para sa posibleng turnover at inaugurasyon. Tinalakay rin kasama ang Isandal MPC, Dato Paglas Farmers Irrigators MPC, MAFAR at LGU officials ang estado ng proyekto at mga kahandaan para sa susunod na yugto ng implementasyon. RPS2 Operationalization, tinalakay sa pagpupulong sa Tugigaraw. Isinagawa noong April 27 sa Tugigaraw City ang pagpupulong kasama ang pagsanggiran Team Manalon MPC para sa planning at timeline ng operationalization ng Rice Processing System 2 o RPS2. Tinalakay dito ang electrical connection sa Kagelco, operational workflows at marketing strategies upang matiyak ang maayos at matagumpay na full operation ng pasilidad. Filmec nagsagawa ng courtesy calls at COD signing para sa RCEF. Isinagawa noong April 28 to 29 ang courtesy calls ng Filmec sa Davao del Sur at DARFO 12 sa Coronadal City kung saan tinalakay ang updates, accomplishments at targets ng RCEF Mechanization Program kabilang ang Drying System 2 project at Fiscal Year 2026 plans. Kasabay nito, isinagawa rin sa Talibon, Bohol ang signing ng Certificate of Donation para sa 4 na FCAs na tumanggap ng makinarya sa ilalim ng RCEF 2025 bilang suporta sa mas epesyenteng produksyon sa agrikultura. Yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA Filmec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.org.
rcef.filmec.gov.ph. Ayan, i-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radio Agri 90.1 FM. Ayan, so ngayong bagong episode po natin ay makakasama po natin si Engineer Elcid M. Garcia, ang Engineer 1 mula po sa Technical Property Inspection or TPI unit ng ating ahensya dito po sa Filmec. Tatalakayin po natin ang benefits and machine settings of combine harvester. Ayan, magandang araw po, Engineer Elcid. Baka may gusto po kayong batiin or i-shout out. Ayan, good morning po para po sa ating lahat ng tagapakinig at binabati ko rin po yung mga kasama ko doon po sa TPI. Ayan, para po umpisahan ang ating talakayan, para po sa mga hindi nakakaalam, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano-ano po yung pangunahing benepisyo ng paggamit ng combine harvester sa ilalim ng RCEF Mechanization Program para po sa mga magsasaka ng palay. Ayan, unang-una po, kapag tayo ay gumagamit ng ating mga makinarya, no, yung rice combine harvester, mas napapabilis niya yung oras o yung pag-aani dun sa ating palay. No? Yung ating combine harvester ay may kapasidad na 3 to 4 hectares per day ang kaya niyang anihan. Ano ba? So mas mabilis siya kumpara dun sa mano-mano, no, na inaabot ng ilang araw. No? Tapos pangalawa po is mapababa yung gastos doon ng mga farmers natin doon sa pagpapaani. No? Kumpara doon sa traditional na kailangan ng 20 o higit pa na tao para anihan yung isang hektarya. Pag sa combine harvester, tatlo lang, no? Isang operator at saka yung dalawang bagger. 2 to 3 person lang ang kailangan natin para mag-ani. No? Sunod po is mapababa natin yung ating mga losses sa pag-aani kumpara doon sa traditional. Pag nagawa natin lahat yon, nakakatulong ito sa pagdagdag doon sa kikitain pa ng ating mga farmers. Sir, dahil nabanggit niyo po yung sa pagpapababa ng post-harvest losses, so paano po ba nakakatulong, sir, ang combine harvester sa pagpapababa nga po ng post-harvest losses kumpara po dun sa traditional na pag-aani? Ayan, sa traditional po kasi, no, yung step-by-step na pag-aani, so sisimulan yan dun sa paggagapas, so aanihin nila yung palay, pagkatapos ay itatabi pa doon sa bukid, pagkatapos tapos nila mag-ani, ikakamada nila. Pagkatapos ikamada, ililipat ulit papunta ron sa thresher. Pagkatapos i-thresher, ibabag. So maraming movement yung ating palay. No? Sa palay po kasi natin, meron tayong shattering loss o yung nalalaglag yung butil dahil siya ay hinog na. So kapag maraming movement, kada movement na yon ay maraming nalalaglag na palay. No? Kumpara natin sa paggagamit tayo ng combine harvester, yung lahat ng proseso na yon ay nasa isang pasada na lang o sa isang sistema na lang. So mas konti yung movement, mas konti yung mawawalang palay. So, doon natin mababawasan yung ating post-harvest losses at saka kapag gumamit tayo ng combine harvester, mas malinis yung nagiging output ng palay natin. Ayan. Ano naman po yung tamang setting ng cutting height ng combine harvester po upang maiwasan ang pag-aaksaya ng ani? Ayan, depende po yan doon sa height ng ating palay, no? Meron kasing variety Depende na po sa mataas, variety. merong maikli. Para madaling tandaan, yung dulo nung pinakamababang uhay o tillers natin, so nasa 10 to 15, mga ganyan siguro, na taas, doon tayo puputol ng palay. Kasi kapag masyadong mababa yung putol natin, ay pwedeng may sumamang putik at saka mas maraming rice straw yung papasok doon sa ating combine harvester, no? Na in time, magkakaroon yun, pwede yun mag-cause ng pagbabara doon sa ating thresher. Papangit yung output ng ating combine harvester. Sir, paano naman po ina-adjust yung threshing drum speed ng combine harvester? Depende po sa kondisyon ng palay. Ayan, so sa combine harvester po natin, meron po tayong lever doon na nag-a-adjust ng kanyang RPM o yung lakas ng makina. Ano po? Sa lahat ng combine harvester, sa ating control panel, yung ating tachometer, meron po tayong green zone na tinatawag. So, yun po yung recommended na RPM ng ating combine harvester para sa tamang pag-operate. So, kailangan lang nating maabot o ma-arrange doon sa green zone yung ating RPM. So, karaniwan, nasa 2,000 to 2,500 RPM yung kailangan.
hindi tayo pwedeng sumobra, hindi rin tayong pwedeng kumulang. Okay po, kasi pag kinulang tayo sa RPM, mahihirapan yung ating combine harvester na mag-ani. Ngayon, kapag sumobra naman tayo sa RPM, masyadong malakas, masyadong mabilis yung ikot ng thresher, pwede po yung makadamage doon sa ating butil. Pwede siyang mabasag kapag masyadong malakas yung puwersa ng makina. So, kaya siya naka-range ng 2,000 to 2,500, depende rin nga doon sa kondisyon ng palay natin. Kapag siya ay medyo basa, so medyo mahirap paghiwalayin yung butil doon sa mga dumi o yung mga kung ano man yung dumikit. So, medyo mataas yung gagamitin nating RPM para mas mabilis siyang mapaghiwalay yung mga dumi. Pero hindi dapat tayo lalagpas nga doon sa green zone o yung recommended na RPM natin. Ayan, thank you so much po, Engineer Elcid. Ayan, mga ka-Radyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo at makatulong po ang mga impormasyong ito. Ayan, huwag po muna kayong aalis, mga ka-Radyo Agri, at magbabalik pa po ang usapang RCEF kasama si Engineer Elcid para ibahagi naman po ang ibang impormasyon tungkol sa Rice Combine Harvester. So, sa mga nagpaplano naman po magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng PhilMech offices by region, kasama na rin po ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Starting with Luzon, for Region 3 covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento or you may visit her at FMFOD office, PhilMech CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2 covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Region 4A covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, DPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD office, PhilMech CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao,
For Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari po ninyong i-contact o puntahan kung mayroon po kayong mga concerns regarding po sa machineries po or sa inyo pong application. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, syempre kasama pa rin po natin si Engineer Elcid Garcia mula po sa TPI unit ng ating ahensya dito po sa PhilMec. So, sir, para po sa susunod na katanungan, bakit po mahalaga ang tamang lakas ng hangin at ayos ng salaan sa paglilinis po ng palay? Ayan, so yung tamang lakas po ng hangin, so pinag-uusapan natin dyan yung ating blower, tsaka yung salaan o yung ating sieve. So yan po yung naglilinis doon sa ating palay, no? Hinihiwalay niya yung mga dumi na nakasama doon sa mga butil ng palay. So ang main purpose po ng ating blower is itulak niya palabas o alisin niya yung lahat ng mas magaan doon sa butil ng palay. So lahat ng impurities itutulak niya sa palabas. So kailangan tama yung adjustment natin ng blower kasi pag masyadong malakas yung ating blower ay pwedeng yung mismong butil na yung maitapon palabas. So magkakaroon ulit tayo ng losses. Ngayon naman kapag masyadong mahina, hindi malilinis ng maayos yung ating palay. Pangit yung magiging output. Okay pa? Ngayon sunod po doon sa ating sieve. Yan, nakatutulong din siya sa paghihiwalay noong ating palay doon sa mga rice straw na sumama. So meron din po tayong adjustment dyan na inaayos bago magsimula yung ating operation. No? So depende rin yan doon sa kalagayan ng ating palay. I-assess muna natin yung kalagayan ng palay kung ito o basa bago tayo mag-adjust. Kasi kapag basa yung palay, so medyo mas mabigat siya. So doon tayo mag-a-adjust ng blower tsaka yung ating sieve. Ayan. Paano naman po nakaka-apekto ang ground speed ng combine harvester po sa kalidad at dami po ng aanihing palay? Ayan, po. Kapag masyado tayong mabilis sa pag-aani, no? So, para bumilis kasi yung combine harvester, is tataasan natin yung RPM. No? Kapag masyadong mabilis, o halimbawa nagmamadali si operator, so ang nangyayari po is masyadong malakas yung puwersa ng makina, nagmamadali, so malaki yung chance ang nabubulunan yung ating harvester. So once na nabulunan yon, meron na agad tayong losses kasi yung isa pa, yung operation natin hihinto kasi kailangan muna nating alisin yung bara bago tayo magpatuloy. At nga, kapag sobrang lakas nung makina natin, kagaya nung nasabi natin kanina sa RPM, pwede itong mag-result dun sa pagkadurog ng mga butil. So, bababa yung quality ng ating palay.
Sir, ano po yung mga dapat na i-check or may mga checklist po ba tayo sa machine settings bago simulan ng operation sa rice combine? Ayan, syempre, unang-una, dapat magkakaroon tayo ng pre-inspection. So, i-check natin yung kalagayan ng machine. So, dapat yung blow baguette na sinasabi, i-check natin yung mga langis, yung mga tension ng mga pulleys natin. At syempre, i-check natin yung thresher kung malinis. Okay po. Tapos yung adjustment nga nung ating mga blower, nung sieve. Okay po. So, dapat bago mag-operate, magkaroon tayo ng test run o mag-ani tayo ng kaunting bahagi nung sa palayan natin para makita natin yung output ng ating combine harvester at doon makikita na natin kung kailangan pa ba nating mag-adjust doon sa mga settings natin. Ayun. Paano naman po sinusuportahan ng RCF Mechanization Program po yung mga magsasaka sa tamang paggamit at maintenance po ng combine harvester? Ayan. So, sa atin po, pagkatapos nating ipamigay yung mga machine natin, so meron po tayong support mula po dun sa ating mga pa-training para po maging masigurado natin na maayos na nilang magagamit yung mga makina. Meron tayong mga pa-training patungkol sa tamang operation, sa tamang pag-maintain, at sa tamang yung paggamit ng makinarya. So, meron tong 5 days training o 3 days training para sa ating mga operators ng mga beneficiaries natin para talagang siguradong magagamit nila ng maayos yung makina. Tsaka sir, hindi lang partner, hindi lang sa RCEF po nangyari to. 'Di ba sir, dun sa nakaraan na Y4M Bull yes, ng po. Filmec, present po kayo and nagturo din po kayo sa mga estudyante po. Tama Po, nagturo po tayo kung ano yung process kapag ginagamit natin yung mga makinarya, no? At nagturo din tayo ng mga basic maintenance doon sa mga estudyante na soon to be na papasok sa field ng agriculture. Hindi lang limited yung pa-training atin ng Filmec para sa mga farmers na talaga, kundi na-extend po natin ito sa mga youth na sana po ay maging interesado sila sa mechanization. At ayan. So, ayan po ang mga impormasyong hatid sa atin ni Engineer Elcid M. Garcia. Sana po ay nakapag-take down notes po kayo at sana nakatulong yung mga information na binahagi po sa atin ni Sir na kahit medyo technical pero kumbaga kailangan siya sa ating machine. Ayan. So, wag po muna kayo aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Analisa Carig ng Barangay San Pedro, Lupao, Nueva Ecija, pero ako po ay talagang chairman dito sa Barangay San Antonio Oeste, PAO Producers Cooperative. Natutuwa po kami na isa po kami sa nakatanggap ng mga machineries galing ng Filmec na programa ng ating gobyerno. So nga po round combine harvester at saka yung riding type transplanter. Malaking tulong po ito sa aming kooperatiba kasi nakakadagdag ng income sa aming samahan at napapagaan yung proseso ng pag-ani ng mga magsasaka, lalo na yung mga membro ng aming kooperatiba dahil pag kailangan namin ay nandiyan na kagad. Salamat po sa ating gobyerno, so dito ng Filmec at isa pa kami sa napili na mabigyan, bibiyayaan ng ganitong mga machineries para sa aming samahan. Dito sa natanggap namin ay sobrang linis ng palay na kanyang gigikin at mabilis siya kumpara sa ibang makinarya na ibang harvester. Yun lang, sa sobrang linis ay nanginginayang naman si farmer na nababawasan yung kanyang palay ng dayami. Kasi dito sa aming lugar, variety tsaka kulay lang ng palay ang pinag-uusapan. Ngayon, nalulugi si farmer kasi sa tingin ni farmer nalulugi siya kasi masyadong malinis na yung kanyang palay. Kaya ang recommendation sana, yung katamtaman lang, yung niya, hindi naman masyadong madumi, yung tamang lang. Wala naman kami masasabi pa dito sa na mahina kasi malakas talaga itong makina lang. Maganda din yung takbo niya, yung hatak niya, yung hindi siya mahirap
i-manage. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Lupao, Nueva Ecija. Ayan. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. So, dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa benefits and machine settings of rice combine harvester. Syempre, gusto po namin magpasalamat kay Engineer Elcid Garcia sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners and viewers. Thank you po, sir. Thank you po. Ayan, baka bago po tayo mag-end ay may gusto pa po ulit kayong batiin o shout out. Sige po. Yan. Salamat po sa pag-invite muli at For the nakapag-share. second time For around. the second time. Nakapag-share ng mga knowledge para po dun sa ating mga magsasaka. So, next time po ulit, sir. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayong araw. Lagi po sana kayong tumutok, makinig, at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMech. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMech, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMech. We are located at Atmic Earn Building, PhilMech Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMech. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMech. Kasaganaan para sa bayan.